Amen. Sabayan niyo naman po yung energy ko. Amen. Ayun. Ano lang po ako, mag-testify lang po ako, no? Grabe yung ginagawa ng Panginoon yesterday. Ay nagpunta po tayo sa General Luna. Ayan. Sa bayan ng General Luna. At nakakatuwa po ang Panginoon. Malis po kami ng alas 5 ng umaga. Nag-prepare na po kami ng 5 o'clock. Siguro si Michael ay alas 3 gising na. And nag-almusal. Pumunta po kami doon. Almost 3 hours po yung biyahe. Praise God. Yung pong 3 barangay na ating pong pinupuntahan ay open na po. At grabe po yung ginawa ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, salamat sa 100 piso mo. Ayan, every month we have pledged 100 pesos. Salamat po. Ang dami pong naaabot sa lugar ng General Luna. At nakakatuwa po, February 1, mag-start na po ang Sunday service. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakaka-amaze ang Panginoon. Talaga pong nakakaiyak. Talagang kita po namin yung kilos ng Panginoon with all the leaders na kasama ko po kahapon. Kami po ay 7 God's number. Pastor Lito, Kuya Mamray, Michael, Pastor Miley, Pastor Joy, si Ate Malu at ako po. Nakakatuwa po yung kilos ng Panginoon. Ang daming dumalo. At kung katulad po ng ginawa natin itong Christmas, tayo po ay namigay ng bawat pamilya ay may bigas. So doon po nagbigay din po tayo. Nakakatuwa po. Halata pong ang J1 ay mayaman. Parang ayaw umimen ng iba. Sabi mo sa katabi mo, Amen. O sige na nga, bulong na lang. At nakakatuwa po, alam mo yung mindset ng iba kapag born again, pag pastor kami ang manghihingi, but praise God, pagdating po natin doon, tayo po ang namigay. Ano ba naman niya? Kaunti talagang amen din. Amen. Natutuwa po ako sa Panginoon. Bakit? We are so much blessed. Amen. Natutuwa kami, pinakain natin ng pansit lukban, pinakain ng puto, ng yema cake. As in, kung paano po yung program natin na gift giving, Christmas party, pinaramdam po natin doon sa General Luna. And praise God po, grabe po, nakaka-amaze po, napakaganda po ng ating lugar. At sa February 1 po, God bless you, Pastora Joy. God bless you, Pastora Joy. Grabe po yung kilos ng Panginoon. So, naranasan na po ni Pastor Litong maglakad, naranasan niya po lahat. So, sabi niya, maano nga naman, ano po. Pero grabe po yung kilos. Because, bakit po? Kumikilos na po tayo, hindi na po lang sa ating pangangailangan, pero gusto nating umabot pa ng iba. Almost 9 towns bago po makarating doon. Sabi ko, sakit sa balakang. Talaga pong, lalo na po ako nga medyo hindi na po ako sanay na passenger, sanay na po akong driver. Ang hirap po, parang nasusuka na ako sa biyahe. Pero grabe, nakaka-amaze. So pag naandun ka, grabe, kitang-kita mo yung kilos ng Panginoon. Sabihin mo ulit sa katabi mo, salamat sa yung 100 piso. Yung ginagawa po nating offering every last Sunday of the month at ating pong 100 piso para sa General Luna, grabe po ang naaabot. Salamat po sa inyong lahat. Grabe po yung ginagawa ng Panginoon. And halata po, kitang-kita po ng General Luna na napakayaman ng J1 Lokban. Pumalakpak po yung sumasang-ayon sa akin. So, this year, we will talk about call to move. Sabi mo sa katabi mo, galaw-galaw. Ulitin mo, galaw-galaw. Ayan, call to move. And because God wants us to kumilos ng matindihan, napakahirap kumilos sa mga bagay na alam mong hindi mo pinaniniwalaan. Mahirap kumilos kung ikaw mismo hindi ka naniniwala na kaya mo at pwede mo itong mangyari sa buhay mo. Tama po ba? Napakahirap kunin o paniwala o matanggap ang isang bagay kung ikaw mismo hindi ka naniniwala at nananampalataya na gagawin at may gagawin ng Diyos sa taong ito. Sabihin mo nga uli sa katabi mo, may gagawin ang Diyos sa taong ito. Mahirap kumilos at sabihin mong tinawag ka ng Diyos to move, to do good works kung ikaw mismo wala kang paniniwala o pagtitiwala. This year, kung paano noong 2020 meron naghap-hap yung iyong faith, yung iyong pananampalataya, this year 2020 gusto ng Diyos ay patuloy mong buuin ang iyong pananampalataya. Sabi po sa 2 Corinthians 5:7, kung pa kayo po ay may Bible, buksan po natin.
sabi po doon, sabi po doon sa 2 Corinthians 5:7, napakaikli po, kayang-kaya memoryahin mamaya. Amen. Kahit pikit, mamaya, memorya mo yan. Amen. Talagang kahirap po talagang humingi ng amen din eh. Amen. Ayan. Sabi 2 Corinthians 5:17, sabi doon, for we walk by faith and not by sight. Ang ganda po ng verse. For we walk by faith and not by sight. Sabi sa Pinoy version, kasi yung paniniwala namin ang guide namin sa buhay at hindi yung mga bagay na nakikita. Kaganda po ng sinabi dito sa verse. Yung faith na meron ka, yung pinaniniwalaan mo, yun pala ang guide mo sa buhay mo. Kaya ang taong may pananampalataya at ang taong may paniniwala, hindi natitisod, hindi nadadapa. Bakit? Guide niya ang kanyang pinaniniwalaan. Tama po ba? Kaya sabi po dito, yung naniniwala ay magiging guide niya sa buhay at hindi yung mga bagay nakikita. You know, sa Bible, isa po sa Biblia, ang alam ko po na to see is to believe ay walang iba kundi sino? Sino po? Si Tomas. Tingnan mo ngayon katabi mo, mukha bang si Tomas? To see is to believe. Ay, so, naniniwala ako. Alam niyo mga Pilipino, hindi ako naniniwalang masarap kung hindi ko na. Ganyan ang mga Pilipino. Hindi masarap. Uy, ang sarap ba ng adobo ni inay? Hindi masarap yun, hindi ko naman natitikman. Tama po ba? Tama po ba? So, sabi po dito, the faith, yung pinaniniwalaan mo ay magiging guide sa'yo. So, aminin natin, madali pong magtiwala kapag malinaw ang lahat. Tama. Tama. Amen. Madaling magtiwala kapag may pera. Umimen lang po kayo. Yung hindi na amen, walang pera. Amen. Yan. Madaling maniwala. Madaling maniwala kapag may plano. May kasiguraduhan. Pero paano pag wala? Paano pag wala? Maniniwala ka? Paano kung meron ka lang ay pangako ng Diyos? Wala kang pera. O sige, wag na. At kayo hindi naniniwala. Kukunti ang pera mo. Okay na. Kukunti yung pera mo. Hindi tapos yung plano mo. Walang kasiguraduhan. Paano kung ang meron ka lang ay pangako ng Diyos? Alam niyo po, dito papasok ang faith. Dito papasok ang faith. Because you have promise galing sa Diyos. You know, faith is not feeling safe. Faith is moving kahit hindi ka sigurado, pero sigurado ka sa Diyos. Ulitin ko po, faith is moving kahit hindi sigurado, pero sigurado ka sa Diyos. Bakit? You keep the promises na meron po ang Panginoon. Amen. May tatlo po. Paano po ba ang faith ay mag-move? How does faith move? Tatlo lang po ito. Paano po ba ngayong taong ito, yung faith mo ay mag-move? Anong gagawin mo? Kasi po naniniwala po ako, lahat ng taong may pananampalataya, ito yung mga taong kahit hindi pa nakikita ay alam niyang mangyayari. Nag-iisip ka po ba sa isang bagay sa buhay mo ngayong taong ito na kahit wala pa, alam mong ibibigay ng Diyos at yun ang pinaniniwalaan mo? Amen. So how does faith move? Simple lang po. Stop controlling. Start trusting. Ano doon sasabi doon sa verse? It's not, by sight. But we walk by faith. We walk by faith and not by sight. For us na makita natin at makalakad tayo ng may pananampalataya, stop controlling. Start trusting. Faith start when control ends. Alam niyo po ba ang pananampalataya ay nagsisimula kapag ang control ay hindi na ikaw kundi si Lord? Tama? Tama po. That's faith. Mahirap sabihin, ay, naniniwala ako. O, naniniwala po bakit dumating panahon, may 2 milyon ka, naniniwala ako makakabili ako ng sasakyan. Tama, tama. Tama.
Si Ate Rolly ngayon may 200 pesos, sabi niya, naniniwala ako, makakabili ako ng sasakyan. Aba, faith yun. Faith yun. Nakuha niyo po ako? Yung bang, wala na sa yung control. Wala na sa iyo yung pera, wala na sa iyo yung kakayanan, pero sinasabi mo, ang faith ko ngayon, ibinibigay ko na ang control sa Panginoon. Ends na ako dito. I'm starting in faith. This year, 2026, tama na ang kakatago ng remote control. Aba, ang anak ko po'y laging Rachel, kaya po tinatago ko. Hindi na makapanood ng tanggol. May kausap po ako. Marami sa atin, 2025, maaaring nasa atin ng control. It's about time. This year, 2026, stop controlling. Start trusting. Amen. Ano pong sabi sa Proverbs 3:5? Ako po'y nasasanay magbuklat, no? Proverbs 3:5, kung may Bible ho kayo. Sa linggo ho, magdala ho kayo ng Bible para masabi yung totoo aking sinasabi. Ha? Naalala ko po nung nagturo ako. Hindi siya nagbabasa siguro ng ganito. Tapos sabi ko, magbasa ka po. Try niyo pong hanapin yung mga sinabi ko. Alam niyo po sabi, kinalingguhan. Pastora, totoo pala na. Sa Biblia nga yung sinasabi mo. Ay siguro mga 10 taon na siya nasimba din eh. Nung sinabi ko lang, tingnan po niyo po kung totoo nga nasa Bible. Di, binasa ka daw niya. Tapos kinalinggoy, bumalik sa akin. Pastora, totoo ho yung sinasabi mo. Nasa Bible nga. So kay ate, 10 taon ka na po nasimbay, ako pala sinungaling pa. Ano po? So, ang ganda po, tinasanay ko na pong magbasa ng Bible ng ganito kaysa sa phone po kasi po nalulobat. Sabi po doon, kanya nga lang po, dahil matanda na, medyo ilalayo-layo na natin ng konti. Sabi po doon, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Sabi po doon, ikaw daw ay magtiwala sa Diyos. Amen? At huwag ka daw manangas sarili mong karunungan. Napaka-basic po. If you want na makamove ka sa faith mo, itigil mo na ang mag-control ng lahat ng bagay sa buhay mo. Hindi, kaya ko to. Hindi. Kaya minsan po, emergency yung buhay natin. Kapag nasa peak na at kung kailangan at wala ka na, wala ka ng lakas, wala ka ng kakayanan, saka ka sumasabi kay Lord, Lord, patawan, ako'y makasalanan. Hello. Amen. Kapag nasa peak na tayo, hindi na natin kayang kontrolin ang sitwasyon, ang ating emosyon, ang ating pera, sa kalalapit sa Panginoon. This time po, stop controlling, start trusting. Sabi mo sa katabi mo, magtiwala ka kay Lord. Minsan hindi talaga tayo nahihirapang magtiwala sa Diyos. Pero nahihirapan lang tayong bitawan ang control. Amen. Hindi naman tayo nahihirapang magtiwala. Pero ano po yung minsan nahihirapan tayo? Yung ibigay sa Diyos ang control. Kasi pag nasa dulo na at kapag nakikita mong nasa peak na at wala pang ginagawa ang Diyos, anong ginagawa mo? Di ba? Windang ka na, di mo na maintindihan. Pag nasa peak ka nang walang-wala ka na, saka palang lalapit sa Panginoon. Tama po ba? Ito po ang minsan ang gusto natin. Lord, susunod ako. Basta explain mo muna ang lahat. Amen. Sino po ang nakakaalam ng kwento ni Noah? Ano po ang sabi po ng Lord? Noah, magawa ka ng barko. Isipin niyo po, nung tinutusan ng Panginoon, si Noah, hindi sa tabing dagat pinagawa. Saan? Saan? Sa gubatan. Di ba? Maraming, Diyos ko po, i-imagine niyo po, kaya sabi ng tao pa, sira yata ang ulo na rin, ay doon nagagawa ng barko'y wala namang dagat. At sinabi ng Panginoon, ito ang gagawin mo, lahat ng pares na hayop, ay ipapasok mo dyan pagkatapos mo magawa at pati yung pamilya mo. Ini-imagine ko kung may kuto siyang ipinasok, kailangan babae at lalaki. Nakukuha niyo? Nakukuha niyo? Kung ako lang ang may control at ako'y si Noah, kung ako lang naman, buti na lang hindi ako si Noah. Kung ako'y si Noah, lahat na nakikita ko, pamasok na kayo, tingin, may alam pa ni Lord. Amen. But you know, Noah stopped sa control ng sarili niya. Nagsimula siyang magtiwala sa Diyos.
paris-paris, ipinasok niya. Para pong blindfold lang yan. Pag ikaw ay may piring, pinaupo kang, hindi mo lang kasapa uupuin. Pero dahil may tiwala ka doon sa taong nagpapaupo sa'yo, kahit ikay may blindfold, uupo ka. You know, when you start trusting, titigil ang kontrol ng iyong sarili. Si Lord ang magkokontrol ng lahat ng sitwasyon na meron ka. Amen. Amen po ba? Basahin natin yung Isaiah 55 verse 8 to 9. Sabi po doon, Isaiah 55 verse 8 to 9. Sabi doon, for my thoughts are not your thoughts. Yung daw isip ng Diyos ay hindi mo isip. Sabi mo, Lord, gaganda ako. Ay mali. Yun ang isip mo. Yun lang ang isip mo. Ito ang isip ni Lord. Gaganda ka, magkakaasawa ka rin. Gets nyo? Ay, hindi pa nagigets. Okay? Sabi doon, nor our ways, my ways declares the Lord. Sabi po ng Panginoon. Verse 9, for as the heaven are higher than the earth, so my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So kung ang Diyos daw ay magkaibang kaisipan natin, mas mataas ang isip ng Diyos, mas mataas ang ways ng Diyos. So please, stop controlling. Start trusting. Bakit? Kapag sa Diyos ka nagtiwala, mas mataas ang kanyang kaisipan, mas mataas ang kanyang kaparaanan. Amen. Kung meron ka kakayanan yumaman, sabi mo yayaman ka, meron kang kakayanan, pero gustong sabihin ng Diyos, stop controlling for that yaman. Sabi ng Panginoon, start trusting. Bakit? Hindi ka lang basta yayaman, anak, magiging pagpapala ka pa sa iba. Nakukuha niyo po ako. Nakukuha niyo po ako. This year, God wants us to move in faith. Hindi sa thoughts mo, hindi lang sa ways mo, kundi sa higher thoughts ng Panginoon at sa higher ways ng Panginoon. Palakpakan po natin ng Panginoon. Kaya ang sarap po ngayong taong ito. Sobrang sarap po ngayong taong ito. Lalakad ka na may pananampalataya. Itinitigil mo na ang gusto mo, ang kakayanang meron ka. Isinusuko mo na sa Diyos lahat ng yun at pinagtitiwala mo na sa Panginoon. Amen? Psalms 37 verse 5. Ano pong sabi sa Psalm 37 verse 5? Ano pong sabi? Sabi po doon, commit your ways to the Lord, trust also in Him, and He will do it. Ano daw pong gagawin natin? Commit. Sabi mo sa katabi mo, commit. Commit your way to the Lord, trust also in Him. Ano daw pong gagawin ng isang tao na gusto mong i-control niya? Si Lord ang mag-control at magsimulang magtiwala. Iko-commit ang kanyang mga ways sa Panginoon at siya ay magtiwala. Ano pong sunod na gagawin ng Diyos? Siya mismo ang gagawa. He will do it. So if you commit your ways to yourself, naniwala ka lang sa sarili mo, wala, gawin mo kung anong gusto mo. Pero if you commit your ways to the Lord and you trust also in the Lord, ano sabi ng Lord? Anak, ako ang gagawa. Anak, ako ang gagawa. Anak, ako ang gagawa. Simple lang gusto ng Diyos, if you move in faith, i-commit mo yung ways mo. Magtiwala ka. At kapag ginawa mo yon, sabi ng Lord sa huling verse, I will do it. He will do it. May gagawin siya. So sino po dito gusto niya, tapos nang i-control niya yung mga bagay sa kanyang buhay? Hindi mo naman kayang kontrolin lahat ng bagay. Pero isang mong kailangan gawin ngayong pong taong ito. Kung 2025 until now, ito pa rin ang experience mo 2026. I-stop mo na. Ibigay mo na ang control kay Lord. Magsimula kang magtiwala at gagawa ang Diyos higit pa sa iyong inaasahan. Malakas pong palakpak para sa Panginoon. Ang pananampalataya po ay pagbitaw at sa Diyos ay pagtitiwala. Hindi sa paghawak po nagsisimula ang faith, kundi sa iyong pagbitaw. Bakit? Kasi pag lagi kang may pinangahawakan, pag lagi kang may kang pinaniwalaang higit sa Diyos, nahihirapan ka eh. Pero pag binitawan mo yan, isinuko mo sa Panginoon,
at nagtiwala ka sa Diyos, naniniwala po ako, may kakayanan ang Diyos ibibigay sa iyo para pagtagumpayin mo ang maraming bagay na gusto mong igalaw sa taong ito. So bitawan mo ang control at doon kikilos ang Diyos. Amen. Alam niyo po, ang word ng Lord sa akin for this year is completion, completeness. Sabi ko, ang hirap nito. Pag pupunta ka sa church, sa site, ang word ng Lord sa akin, completion. Wow. Kompleto. Ang naandun pa lamang nakadalaw na po ba kayo sa building natin? Yung pa rin. Diba? But God, yung word ng Lord sa akin, completion. Pero bakit? Alam niyo po, in-stop ko yung control ko sa sarili ko. In-stop ko yung mga kakayanan ko at pwede kong gawin. Sabi ko, Lord, I start to trust in you. Dahil pag binitawan ko ang control ko, alam kong ikaw naman ang kikilos dito. Sabihin mo sa katabi mo, bitawan mo na. Amen. Amen. Sabi nung isa, bitawan mo, ako naman. Okay. Bitawan natin, ibigay natin kay Lord. Ang pagbitaw ay hindi basta pagsuko. Ang pagbitaw ay pagbibigay na sa Lord. Pinapaubaya ko na sa iyong lahat. 2025, maaaring meron dito lahat ng diskarte, lahat ng ways, lahat ng thoughts, lahat na ginawa mo. Until now, andun ka pa rin sa sitwasyon. This year, 2020, move in faith. Ang gagawin mo, stop controlling, start trusting in the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. So kapag binitawan mo ang control, doon pa lang po kikilos ang Diyos. Amen? Pag binitawan mo ang control, ikaw mismo ang gumawa ng lahat, saka pa lang po kikilos ang Diyos. Kapag ikaw ay bumitaw, ang Diyos ang kikilos. Kaya ang kanta natin ngayon, gusto ko nang bumitaw. Ay, wala rin pala. Kasi ang tagal mo ng kip-kip. Ang tagal mo ng ginagawa ng paraan, yung negosyo mo, yung lahat ng bagay sa buhay mo. Pero nalimutan mong lumakad ng may pananampalataya. At ngayon, ibigay mo yung control sa Diyos. Magsimula kang manampalataya. Sabay-sabay ulit tayong kumanta. 1, 2, 3, go. Gusto ko na. Amen? Amen? Hindi mo kaya yun eh. Hindi mo hawak ang buhay. Just give the control to the Lord. Hindi mo hawak ang lahat ng bagay sa mundo. Pero pag tinigil mong i-control ang lahat at nagtiwala ka sa Diyos, nako 100%, may pagkilos na gagawin ng Panginoon. Amen? Next, how does faith move? Sabi doon, we walk by faith and not by sight. So even scared, faith prepared. Kahit nakakatakot, dapat yung pananampalataya mo, inihanda mo pa, nakahanda pa rin. Tama po ba? Tama po ba? Faith moves even when you are scared. Dapat ang faith mo ngayong 2026, kahit ikay takot, ikaw ay tumutuloy at nananampalataya na may gagawin ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Ulitin mo, huwag kang matakot. O palitan mo, huwag kang takot. Amen. Huwag kang takot. Bakit? Totoo naman, nakakatakot naman. Ikaw baga namang maniniwala, wala ka namang nakikita. Ganoon talaga ang faith. Tama po ba? Tama po ba? Hindi na kasi faith, yung nakikita mo na meron ka. Hindi yun faith. Ang faith at pananampalataya ay yung sa mga bagay na hindi mo nakikita. Kaya kung may mga Panginoon sa sitwasyon mong natatakot ka, okay lang yon. Ang mahalaga ka, nanampalataya ka na may mangyayari pag habang ikaw ay tumatakbo, habang ikay naniniwala. Amen. Alam niyo po ba ang mga takot? Sino po minsan natatakot? Taas ang kamay. Matok. Ang mga taong takot, matok. Ay, siya na lang. Siya na lang. Uy, siya na lang. Siya na lang. Takot eh. Pero yung mga taong may faith, huy, ikaw ang mag-pray, ikaw ang magturo, ikaw ang, ikaw ang magbigay ng 1,000 city meal. Okay po, okay po. Pero yung mga takot, ako po, ba't po ako? Inom naman po. Yan ang mga takot. They always talk. Pero yung mga faith, they always walk.
kaya doon? Talkative o hello? Amen? Tingnan mo yung katabi mo, marami bang imik? Takot yan. Gusto ng Diyos, kapag ikaw ay natatakot, magpatuloy kang manampalataya. Pag tinanong ko po kayo, anong sinusunod mo ngayon o noong 2025? Faith or fear? Pananampalataya o takot? At paano po naapektuhan ng takot ang desisyon mo sa buhay last 2025? At may pagkakataon po ba na ginamit mo ang salitang, wait lang po Lord, wait. Yung word na waiting. Pero ang totoo, kaya mo pinaghihintay ang Diyos, ang totoo dahil ikaw naman talaga'y takot. Hindi dahil ikaw ay naghihintay, pero ang totoo, takot ka. At pahina na po ng pahina ang mga amen. Hello. You use wait lang po Lord. Hindi man po ako takot Lord. Pero ang totoo, takot ka talaga. Takot kang mapasubo, takot ka sa isang desisyon, takot kang puntahan yon. Just wait Lord, just wait. Just wait. Pero ang totoo, may mga takot ka sa buhay mo. Fear is loud, but faith moves louder. Alam niyo po ang faith? Ano talaga yung takot, nakakaingay po talaga yung maingay talaga. Pero alam niyo po, kapag ikaw ay nag-move in faith, mas malakas ang ingay at boses ng pananampalataya. Amen po ba? Ano pong sabi sa Psalms 56 verse 3? Sabi po doon, at na-try ko pong Psalms 56 verse 3. Sabi po doon, when I am afraid, I put my trust in you. Sabi mo nga sa katabi mo, kapag ako'y natatakot, nagtitiwala ako sa Diyos. When I'm afraid, I put my trust in you. Alam niyo po, faith doesn't mean wala kang takot. Hindi pag sinabing ikaw'y nananampalataya, walang takot. Pero alam niyo po, kapag sinabing faith, it means nagpapahinto ito ng takot sa'yo. Pag ikaw ay may faith, hindi sinasabing wala kang takot. Pero pag ikaw ay may pananampalataya, nagpapahinto ng takot sa'yo. Amen? Ang dami ko na pong takot na dinaanan. Amen? Pag tumingin din po nga ako sa salamin ko, natatakot din ako eh. Okay? Ang daming takot. Pero alam mo yon, kapag ikaw lumakad sa pananampalataya, if you move in faith, mas naiintindihan mo na ang pananampalataya ang magiging way para magpahinto ng takot na meron ka. At pwede kang manampalataya sa mga bagay na gusto mong marating, hindi mo pa nakikita dahil
habang nakatingin kanino kay Jesus. Tama po ba? At nung nakatingin siya kay Jesus, nakalakad siya. Amen. Muntik ko na pong itry. Titingin ako sa langit tapos ako yung maglalakad doon. Pero parang takot lulubog talaga ako noon. Nung nakatingin si Peter kay Jesus, nakalakad siya. Pero nung tumingin siya sa alon, ano po nangyari? Ano po nangyari? Lumubog siya. Tama po ba? Tama po ba? I tell you, pag ang tao'y nakatingin kay Jesus, hindi ka lulubog. Anumang sitwasyon ng buhay mo, anuman yung dinadaanan mo, if it is a fear, disappointment, any situation, I tell you, walang paglubog. Subukan mo yon. Pero alam niyo po ba, hindi naman nagbago ang tubig eh. Kung bakit lumubog si Peter, ang nagbago sa kanya ay ang kanyang focus. Alam mo yung revelation ng Lord sa akin, anak, hindi naman nagbago ang tubig eh. Maalon pa rin. Pero ang nagbago kay Peter ay yung kanyang tingin. Alam mo, hindi naman nagbago ang sitwasyon mo. Hindi man nagbago nung dumating man nung na-disappoint ka, nakaranas ka na matinding pause, hindi man nababago. Pero anong binago sa'yo ng Panginoon kung paano ka maniniwala sa kaya niyang gawin sa'yo? May kausap po ako. Kaya kung dumadaan ka at lumalakad ka ngayon sa tubig, huwag mo sayaang lumubog ka kasi ang tinitingnan mo at nakafocus ka ay sa tubig. Tingnan mo si Jesus. Kahit pa may takot at may alon, tumuloy kang nakatingin sa Diyos. Dahil alam ko po, kapag nakafocus ka sa Panginoon, walang paglubog sa sitwasyon ng buhay mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya huwag tayo magbago ng focus even though we scared sa napakaraming sitwasyon. Marami kang kinatatakutan. Huwag kang matakot. Bakit? I-focus mo lang ang pananampalataya mo sa Panginoon. John 1:9, sabi doon, have I not commanded you be strong and not courageous? Do not tremble or be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Huwag ka daw matago kasi si Lord ay laging nasa iyo pala. Kung saan man ikaw nagpunta, nasa CR po ba si Lord? Yes. Naroon ba si Lord sa panahong wala kang pera, nasa SM ka? Nandun si Lord. Bakit sabi doon, wherever you go. Ay ako po, nasa panahong nahihirapan ako. Ang dami kong takot. Ang dami kong pinagdadaanan. Andun ang Diyos. Wherever you go, sabi na huwag kang matakot. Kasama mo ako. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Matakot kapag kasama mo lagi ang katabi mo. Amen. Because people is limited, but God is unlimited God. Pwede kang tulungan ng katabi mo sa kaya niya, pero sa Lord, hindi lang sa kaya niya, sa kabuuan ng meron ka sa buhay mo. Amen po ba? Isaiah 41 verse 10. Parang mabilis ako ngayong araw na to itong oras na ito Isaiah 41 verse 10. Ano pong sabi doon? Do not fear. Verse A. 10a. Do not fear, I am with you. Huwag ka daw matakot, huwag kang matakot. Ako ay nasa iyo, sabi ng Panginoon. Alam niyo po, pag ang tao ay takot, ito po ang bulong. Pag may pinagagawa si Lord na ikaw ay maniniwala. Bawa, Helena, ito ang gawin mo. Sabi ni Helena dahil siya ay takot. Lord, what if? Lord, paano kung? Yan yung mga takot. Pero sabi ni Erwin, dito ang faith niya. Lord, even if. Ang ganda na, no? Pag takot ka, Lord, paano kung binigay ko yung first fruit ko? Paano kung ibinigay ko lahat tapos hindi mo ibinili? Paano ako? Tama ba? Paano kung nag-tithes ako ng 10%? Yun na lang ang pera ko. Paano? That's fear. Pero ang faith ganito, Lord, kahit ito lang ang pera ko, pang tithes ko lang, ibibigay ko to dahil naniniwala ako, ang katapatan ay para sa'yo. I-share ko dito sa dalawa ni Pastora Joy, ni Pastor Rolin. Sabi ko nung nasa Quezon meeting kami. Ako'y nag-pray sa Lord. Napaka-basic po prayer. Sabi ko, Lord, bless me every day. I want a blessing. Hindi ko naman sinabing pera eh.
lumilipad ka, lagi ko sinasabi, Lord, bless me every day, bless me every day. So nagkakamayan na po doon sa Quezon prayer meeting. Nagkakamayan na. May kumakamay sa akin Pagkakamay sa akin, may bigay na 2,000. Parang gusto ko pang lumantad kamay po laki sa akin, kamay. Napaka-simpleng panalangin. Bakit? Sabi ko nga po, wala na po akong kinatatakutan ngayon Kahit pa may manligaw sa akin, hindi ako natatakot Si Ninong Arman, Ninong. Wala na po akong kinatatakutan. Mawalan ako, hindi po ako natatakot. Lahat may kinuha sa akin ng Diyos Ano pa bang ikakatakot ko? Parang yung iba gusto pa yatang mawalan bago hindi matakot. Amen? Huwag mo nang hintayin may mawalan. Mawala sa'yo bago ka hindi matakot. It's about time to have faith. Even takot, tumiretso ka. Gumalaw ka. Ako po'y ganon. Pag ako'y natatakot, lalo po akong nalarga. Lalo akong natuloy. Bakit? Yun ang way ko para matanggal yung takot ko. Pero may magdamag kang takot. Mabuti bang kumilos ka na lang, may nagawa ka pa. Ay, wala pa rin talaga akong kausap. Tapos pag hindi mo nagawa at gabi na, ay sayang dapat nagawa ko na. Ay, ikaw ay. Ikaw taay. Amen. Amen. Kaya ako sinusubukan ko kahit takot ako. Sabi nung iba, Pastor, when you preach, hindi ka natatakot. Diyos ko, kabang-kabaho ako. Kaya nga lagi kong aking arangkada sa aking preaching. Amen. Di po ba? Ako lang talaga ang pinakamaganda. Wala po yung takot ko pag na-amen kayo. So na hindi kayo nag-amen ngayon, natatakot na ako. Hello? Nakukuha niyo po ako? Hindi madali. Hindi madali. Pero ka matakot. Bakit? You have faith. Alisin mo yung takot. Bakit? Oo, kung may takot ka, sige tumuloy ka lang. Pero wag mo hayaan ang takot na yun magpahinto sa'yo. Tuloy. Tuloy ang bagi kahit basa ang unot. Amen po. Nakukuha niyo po ako. Alam niyo po, nung naihinto po yung gawain natin sa site, talaga pong itong mga sinasabi ko sa inyo talaga po, maniwala ho kayo. Every madaling araw ginigising ako ng Panginoon, 3 o'clock in the morning. Magpe-pray na po ako, nagkukwenta na ako magkano yung pera natin. Sabi ko, ay, naku po, nababawasan na, bawas na. Habang umuunti, natatakot po ako Pero alam niyo po, inalis ng Diyos sa akin yun. Sabi ng Lord sa akin, anak, kadami nang inalis sa iyo, natatakot ka pa rin hanggang ngayon. Pupunta po ako sa site, sabi ko, kaya napapansin po ni Kuya Henry niya ni Ate Angie, na po ako, 2 linggo na ako kung di napunta. Hindi ako nasilip. Kasi dumadating sa punto ng puso ko, pag nakikita ko, natatakot ako. Lord, what if? Hanggang dito lang. Pero sabi ng Panginoon, even if. Sabihin mo nga sa katabi mo, even if. Amen. 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 Ang move in faith, kahit takot, inihanda mong manampalataya. Last po, how does faith move? Obey now, see later. Hello. Obey now, see later. Sabi doon, I walk by faith and not by sight. Napaka-powerful po nito. Walk by faith. Lumakad ka na may pananampalataya at hindi sa kita. Obey now, see later. Pag ikaw ay sumunod, wala ka pang nakikita. Pero pag sumunod ka, humanda ka sa resulta. Amen po ba? Move now, proof comes later. Faith is obedience before results. Si Tomas po, ay nako, laging gusto niya makita muna bago maniwala. Pero gusto ng Diyos sa taong ito, you move with faith, in faith. Gusto ng Diyos, sumunod ka muna nang makita mo. Sino gusto mong may makita siya ngayong taong itong matinding bagay sa kanyang buhay? Sabi mo sa katabi mo, sunod-sunod pag may time. Amen? Obey. And see later. Si Abraham po, alam niyo na rin po ang kwentong ito sa Abraham. Tandaan niyo po si Abraham. Anong sabi ni Lord? Abraham, gagawin kitang ama ng
maraming bansa at magkakaroon ka ng anak kasing dami ng bituin. Pero iisa pa lang ang anak niya nung time na yon, si Isaac. Ito ka sa Genesis 22, sinabi ni Lord, Abraham, yang si Isaac ay ihandog mo, yang anak mo ihandog mo. May sinabi po bang si Abraham na, Lord naman, sabi mo yung magkakanak ng marami, iisa pa nga ang anak, gusto mo pang ihandog sa'yo. Wala pong sinabi si Abraham. Ano pong ginawa ni Abraham? Sumunod. Sabi mo sa katabi mo, sumunod. Sumunod po si Abraham. After ni Abraham sumunod, ano pong sabi niya sa alipin, sa 22 ng chapter 22, sabi po ni Abraham sa alipin, Hoy alipin, manatili ka dito at kami aakyat sa bundok. Sabi po ni Abraham, at mamaya'y babalik kami. Sabihin natin kami. Kahit hindi po ng faith ni Abraham, bakit? Sumunod siya, pero yung pananampalataya niya, na alam niyang kasama niyang babalik ang kanyang anak. Pero ang tutuig siya ang ihandog. Pero grabe yung faith ni Abraham. Babalik kami. Ibig sabihin, kasama niya ang kanyang anak. Tinugon ng Diyos yun. Bakit? Sumunod bago makita ang kilos ng Diyos. That's faith. Hebrews 11:8. By faith, Abraham obeyed even though he did not know where he was going. Sabi ng Lord kay Abraham, lisanin mo ang bansang ito. Ay, saan ako pupunta? Basta lisanin mo. Ginawa po ni Abraham, lumisan siya. Ang daming ginawa ni Abraham na lahat po ay hindi klaro sa kanya. Pero dahil sa may pananampalataya, sumunod siya. Kaya napansin niyo po si Abraham ang nataguriang the father of faith. Bakit? Kahit wala pang itong taong ito. Kaya naniniwala akong gagawin ng Diyos yon. Amen. Tanungin ko po kayo, nakapagtanim na ho kayo? Nang binhi o anuman, taas ang kamay nakapagtanim na. Tanong, nung nagtanim ka, pagkalagay sa lupa, may bunga na. Sino ho yun? Pahingi ako ng binhi. Meron ho kayo noon. Yung pagkatanim mo sa lupay, ang palaya na. Wala hong nagtanim na pagkatanim ay may bunga na. Amen. Ganon din ang faith. Kapag nagtanim ka ng pananampalataya, sure ako, darating ang panahon, aanihin mo yon. Hindi mo pa nakikita ang bunga at katatanim mo pa lamang.
Pero humanda ka dahil may itinanim ka, may aanihin ka. Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Luke 11:28. Matatapos na po ako. Luke 11:28. Ano pong sabi doon? Luke 11:28. Pero mas pinagpala. Sa ulado ko po pero gusto kong basahin. 11:28. Sabi po doon, but he said on the contrary, blessed are those who hear the word of God and obey it. Mapala daw po, mas pinagpala daw po na nakarinig ng salita at ginagawa ito. So sarap pong maintindihan na ngayong taong ito, hindi ka lang nakikinig pero sinusunod mo ito, may darating na matindi. So delay results do not mean deny promises. Ulitin ko po, delay results do not mean deny promises. Kaya nga po may obedience. You will see later yung pangangailangan, yung binigay sa iyo, yung pananampalatayang ibinigay mo para sa Panginoon. So, gusto po ng Diyos ngayong taong ito, we have faith na matindi. May faith, yung faith mo is a daily choice. Palagi, yun lagi ang pili mo. Amen? Daily choice mo lagi ang maniwala at manampalataya. Sabi mo sa katabi mo palagi. Hindi po ang faith ay ngayon lang ang Sunday na ito dahil narinig mo itong salitang ito kay Pastora. But faith is choosing God every single day. Amen? Kahit pagod, kahit disappointed, kahit wala kang nararamdaman, piliin mong manampalataya. Piliin mong maniwala. Lumakad ka na may pananampalataya. Faith is choosing God again, even after life disappoints you. Amen? Amen po ba? I will end dito sa dinaanan ko po for past days. Hindi po naman talaga nakaka-pressure kapag may mga dinadaanan ka, dahil alam mo kapag may faith ka, talagang kikilos po ang Panginoon. Ano po? So, meron na ba ako sa buhay ko po, dumating sa buhay ko na hindi ko alam ang step, paano aalisin ang takot sa Panginoon sa nakikita ko. Kasi, di ba, pag nakikita mo talaga at nakikita mong ebidensya, parang matatakot ka talaga. Tama po ba? Lalo na pag natingnan mo yung wallet mo, pipiso na lang. Wow, walang natatakot. Sana all. Diba? Tapos bukas magtutuition yung anak mo, bibili ka ng bigas, everything. Nagkakaroon ka ng fear eh. Tama po ba? I don't know situation yun, no? Pero na-check mo ba yung puso mo? Anong step na matagal mong hinihingi, na hinihingi mo sa Diyos na maliwala itong takot na to? Ano yung area ng faith mo na hanggang ngayon nakapark pa rin? Nakapark pa rin, nakatigil pa rin. Because of that fear. Ano yung mas sinusunod mo ngayong itong dumadaang 26? Ano nasusunod sa iyo ngayon? Magtiwala o matakot? Habang palapit ng palapit yung sitwasyon mo, ano ang nakapark ngayon sa puso mo? I don't know. Pero ako dumating sa punto past days, talaga pong ilalagay ako ng Diyos ng puno ng takot. Ito nga po, kami magkikita ni Bishop sa Tuesday. Nung nasa kampo, nakakaiwas pa ako. Bless po yung dyan. Yeah. Hindi nakakapag-report. Sa Tuesday ho. 100% personally makakita ko siya. And mag-a-ask siya, kumusta ang church? Pero alam niyo po, that fear ay nagpunta sa faith. Sabi ko, Lord, ako hindi talaga mong pastor dito, ako ang takot eh. I cry to the Lord. Sabi ko, Lord, gawin mo ako nung nasa Genesis po ngayon ang ating devotion. Grabe po ang revelation sa akin ng devotion ko. Isinusulat ko talaga. May pula pa, may green, may ibang kulay nung aking mga sulat. Tumiiyak ko sa Panginoon kasi nile-level up niya yung faith ko. Nakita ko yung buhay ni Noah, ni Abraham, nakita ko yung buhay ni Joseph. Ang dami kong nakita habang binabasa ko ang Genesis. Sabi sa akin ng Panginoon, hindi ko anak kailangan ng malaking faith. Kailangan ko ng tunay na faith para gumalaw. At tama yung Hebrews 11 verse 1. Faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Sabi ng Lord, kung may nakikita ka na doon, baka hindi ka na maniwala. Kung wala ka ngayong nakikita,
maniwala ka na may gagawin ako. Sabi mo sa sarili mo, naniniwala akong may gagawin ng Diyos. May season ba sa buhay mo na sobrang linaw na tinatawag tayo ng Diyos to move, pero sobrang labo naman ng sitwasyon? Naranasan nyo na yun? Sobrang linaw naman yung sabi ng Lord, move in faith, obey. Malinaw. Pero bakit yung pangarap? Malabo. Yung resources, lalong lumalabo. Yung calling mo, mas marami ka pang tanong. Yung faith mo, takot ka pa rin. Takot pa rin tayo. At minsan yung prayer mo ng Lord, simple lang po ang gusto ko. Ipakita mo lang kung paano at maniniwala ako. Lagi tayong may kondisyon pag tayo maniniwala kay Lord. Pero alam niyo po, ang gusto ng Diyos, kahit walang instant breakthrough, kahit walang big sign, kahit walang detailed ang plan, sabi ng Lord, anak, basta peaceful ka, payapa ang puso mo, dumiretso ka. Tumuloy ka. Mag-move ka. Hello, tingin kayo sa akin. Kahit walang instant sign, parang walang malabo ang lahat. Basta payapa ka, tumuloy ka, sasamahan ka ng Diyos. Amen? Hindi natin alam kung saan nahantong, hindi natin alam kung saan magiging successful. Alam natin, pag tayo ay naging nanampalataya, gagalaw ang Diyos. Huwag kang manatiling stuck. Step out. Mag-step out ka. Hindi man perfect. Amen? Hindi man perfect. Hindi ka man kumpiyansang matindi. Full of confidence ka. Pero kung obedient ka, maniwala ka, may gagawin ng Diyos sa iyong pananampalataya. Amen? Amen? Kung hindi agad nagbago ang sitwasyon natin, pero alam niyo po, unting-unting binabago ng Diyos ang puso natin. At yun ang gusto ko. Kahit hindi po nakikita kong may nababago dun sa church. Pero alam niyo pong binabago sa akin ng Panginoon ay ang puso ko. Kung paano ko tatayo at mananampalataya. Kung hanggang ngayon yung pa rin ang sitwasyon mo nitong taon 2025, yung pa rin yung sitwasyon mo 2026, baka hindi yan ang binabago ng Diyos. Baka ikaw ang binabago ng Diyos yung puso mo. Amen. May araw pong gusto na nating umatras. May araw na natatakot pa rin po tayo. Pero gusto ng Diyos sa bawat hakbang, patutunayan niya siyang faithful siya sa iyo. Manampalataya ka lang. Move in faith. Amen. Sino pong excited ngayon na itigil niya na ang pagkokontrol sa anong sitwasyon at magtiwala sa Diyos? Ayaw, kung matatakot man siya pero hindi siya pahihintuin, magtutuloy siyang manampalataya. At gustong sumunod nang makita ang tunay na resulta ng inihanda ng Diyos sa kanyang buhay. This is my challenge. Move in faith and trust Him always. Galawan mo na. Tayuan mo na. At magtiwala ka palagi. Huwag mamaya lang. Huwag yung narinig mo lang ngayon. Bukas, kapag may sitwasyon, manampalataya ka. Hindi ka lang tinawag ng Diyos na maging ready, kundi tinawag ka niya na mas magtiwala. Amen. Amen. Hindi sinabi ng Diyos na maging ready ka, dapat kumpleto ka, dapat okay ka. Pero ang sabi ng Diyos, mas magtiwala. Sabi mo sa katabi mo, mas magtiwala. Sino pong excited ngayong mag-move in faith? I want you to stand up. Tumayo ka. Habang tumatayo ka, nais po ng Diyos ngayong hapon na isuko mo ang kontrol sa Kanya. Kung meron dito, assurance first before surrender, ang gawin mo ngayon, surrender first before the assurance. Huwag mong bigyan ng kondisyon ng Diyos sa ting sumusunod ka.
Sa totoo lang, ang pwedeng magbigay ng kondisyon si Lord eh. Pero lagi nating inuunahan si Lord ng kondisyon. Laging may what if. Laging, Lord, ito dapat. Kaya minsan dumarating po sa buhay natin, yung sitwasyon natin hindi na umuusad. Kasi ikaw mismo, ayaw mong umusad. This year, 2025, stop controlling. Start trusting. Even you are scared, stand with your faith. Manampalataya ka, maniwala ka. Katulad ni Peter, hindi naman naiba ang alon niya, ang tubig. Pero naiba ang focus ni Peter. Gusto ng Diyos ngayon, kahit na andun ka sa matinding alon, yung focus mo, yung pananampalataya mo, yung pagtitiwala mo sa Diyos, ibinibigay mo pa rin sa Kanya. Kung nakikita mo ngayong sumusunod ka, parang hindi mo alam kung anong mangyayari sa susunod. Isa lang ang alam ko, ang mga sumusunod talaga may makikita yan. Ang mga taong sumusunod na may pananampalataya, humanda ka. May makikita kang magandang bagay sa iyong pagsunod, sa iyong pananampalataya na may pagsunod. Just live in faith, move in faith. Pagtiwalaan mo ang Diyos araw-araw. Kung nararamdaman mong may takot ka, sige lang, tumuloy ka lang maniwala. Dahil habang naniniwala ka, makikita mong pahihintuin ng Diyos ang takot because of your faith. Habang inaawit mo to, I want you to declare, na Lord, tulungan mo akong maniwala. Turuan mo ako at tulungan mo akong masamba ka talaga araw-araw at masunod kita. Dahil gusto ko, itong taong ito, araw-araw ay mananampalataya ako at araw-araw maniniwala ako. At araw-araw ay mabibigyan kita ng kaluwalhatian sa lahat ng gagawin ko. Habang inaawit mo to, I want you to lift up your hands. Habang nakataas yung kamay mo, alam ko may mga sitwasyon ka pa na nadala ng 2020 o ngayon may dinadaanan ka o may inaharap ka o meron kang tinitingnan na pwede mong katakutan. Pero habang nakataas ang kamay mo, buuin mo ang galawan na may pananampalataya. Thank you, Jesus. Help me live to worship you. Help me live to honor you. Come on. Help me live to know you more. Lord, you are Lord. When I adore. Come on, just sing with all of your heart. Take me by your hand. Come on, sabihin mo sa Panginoon yan habang nananampalataya at naniniwala ka. Hindi ko alam yung sitwasyon mo, pero habang inaawit mo yan, say it. I can live without you. Oh Lord, I trust in you. Habang nakataas ang kamay mo at meron kang bang dinadaanan, sabi mo, I trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know you. Come on, come on. I don't know yung sitwasyon mo. Pero ngayon, buuin mo ang maniwala at lumakad ng may paniniwala. All your promises, you never leave me
I trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Ang dami mo ng ways, but God is telling you this afternoon, trust His ways. Trust His ways. Trust His ways. I trust in you, all your promises. You never leave me, nor forsake. Take me all is by your hands. Come on! Huwag mong hayaang kontrolin mo ang sarili mo, ang sitwasyon. Stop controlling. Start trusting the Lord. Surrender it to the Lord. Surrender it to the Lord. That I may give you all the praise. I trust in you, Lord. I trust in you, all your promises. You never leave me, nor forsake. Take me always by your hand. Come on! Isuko mo lahat kay Lord. Pagtiwalaan mo ang Diyos. Pagtiwalaan mo ang Diyos kahit hindi klaro, kahit malabo pa. Manampalataya ka ngayong taong ito na may gagawin ang Diyos sa pinaniniwalaan mo. Oh, Jesus. That I may give you all our praise. I trust in you, God. I trust in you, all your promises. You never leave me, nor forsake. Take me always by your hand. Lord, I put my... Pwede bang itaas mo yung kamay mo sa Panginoon? Tingnan mo yung sitwasyon mo ngayon. Tingnan mo yung sitwasyon ngayon. Tingnan mo yung sitwasyon, mahirap, disappointed, parang walang nangyayari. Sabihin mo sa Lord ngayon, in you always I trust, in you always. Gawin mo yan! Panghawakan mo yan! Habang nakataas ang kamay mo, sabihin mo, Lord, palagi akong magtitiwala sa'yo. I trust in you always. Ayan na, binabigyan ka na ng Diyos ng lakas ng loob. Binibigyan ka ng Diyos ng mga ways. Binibigyan ka ng Diyos ng mga magagandang thoughts. Inihahanda ng Diyos ang mabubuting bagay sa buhay mo. I trust in you. I trust in you. I trust in you always. I trust in you always. I trust in you always, Lord. Yung pinakamataas ng kamay, sabi mo, Lord, I trust in you, Lord. Yung parang hindi klaro sa'yo. Yung parang pakiramdam mo, kaya ko ba? Pero yan ang nilagay mo sa puso mo. Sabihin mo, Lord, magtitiwala ako palagi. In you always, Lord. Yung bang parang susunod ka, hindi mo alam kung anong mangyayari. Pero sabihin mo kay Lord, in you, Lord, lagi, palagi. In you always.
sa Panginoon. I trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know you more, that I may give you all the praise. I trust in you, all your promises. You never leave me, nor forsake. Take me always by your hand. Lord, I put my trust in you. I want you to pray. Any faith, any pinaniniwalaan mo ngayon 2026, maring hindi gagawin ng tao, pero because may faith kay gagawin ng Diyos sa'yo. I want you na iparinig mo sa Diyos ang pinaniniwalaan mo ngayong taong ito. Maaring hindi kayang ibigay ng tao, maaring imposible sa'yo, pero dahil ngayon gumagalaw ka ng may pananampalataya, ibibigay sa'yo ng Diyos. I want you to pray with faith. Move in your faith. I will give you 1 minute. Just give it all to God. Ano yung pinaniniwalaan mo at pinananampalataya mo na gagawin ng Diyos ngayong taong ito sa buhay mo? I want you to move in faith. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Lord, narinig mo po lahat ng aming pinaniniwalaang mangyayari ngayong taong ito. At salamat dahil habang kami nananampalataya, may maganda kang inihanda. And we are praying for our church building, Lord. That's our faith, Lord. Completion will come, oh God. Completion will come, Lord. Completion will come, Lord Jesus. Completion will come, God. That's our faith, Lord. All the personal prayers ng iyong mga anak, Lord, it will happen. It will happen. It will happen, Lord Jesus. We thank you so much, Lord. Walang makakaalis ng aming pananampalataya hanggat kami nasa iyo, paniniwalaan naming may gagawin ka, Panginoon. We thank you so much, Lord. And we give all the glory, all the praises unto you, God. This is our prayer, Lord. At lahat ng naniniwalang may gagawin ng Diyos sa kanyang buhay ay magsabi ng Amen. Malakas mong palakpak para sa Panginoon. Dumaka po tayo sa communion. Gusto ko rin magbuklat. Bagamat ito'y lagi nating naririnig, ang atin basehan dito ay sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Para ho kayo maniwala, babasahin ko po sa inyo. Ipag-pray po natin ang ating mga communion element. Ayan, si Pastor Nato, ikaw naman ang magbigay. Lagi kang nakikita dito tuwing hapon, maiba naman.
So ipag-pray po natin, Panginoon, muli salamat po sapagkat aalalahanin ka namin sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Muli, Panginoon, sa pag-alaala namin ito, malugod ka at maluwalhatit, puspusin mo, pagtibayin ang aming pananampalataya sa inyo, katulad ng aming narinig, Panginoon. Lord, bless these elements, O God. In Jesus' name, amen and amen. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me now? At the cross